Good morning guys, this man na magbigay lang ko ng konting paliwanag sa inyong pagkakalagang manok, lalo na sa inyong pagmamanok. Ginagamit niyo yan ng pang personal yung pag-entry sa industry sa manok, sa mga sabon kakpit. Alam niyo ba, kahit araw-araw pa kayo pupunta sa mga palaruan ng manok sa tinatawag na sabon kakpit, hindi rin araw-araw kayo nag-uwi ng panalo. Hindi araw-araw tayo siniswerte. Hiram-hiram lang ang tinatawag o kasiyahan, swerte. Yan totoo. Bawat isa sa ating magmamanok, natikman natin yan. Mga kasiyahan na yan na tayo ang nag-champion, natikman din natin na tayo naman din ang hindi swerte, tayo naman din ang talo. Yan totoo. Pero alam nyo ba, ang hindi natatalo dito na competitor, ang may-ari ng sabon kakpit. Lalong-lalo na ngayon sa tayaan na masina, hindi na tulad dati na tawagan. Kikita sila sa talo o panalo, doble ang kinikita nila. May porsyento agad sa talo o panalo. Hindi tulad dati na kung alin lang ang manok na nanalo, doon lang sila kumikita. Nagkaroon silang porsyento. Yan totoo. Pero sa ngayon, doble na ang kinikita nila. Bukod pa sa bawat isa katao nagbabayad bago pumasok sa sabon kakpit na yan. Sabit pa lang sa pinto may bayad yun. Lalong-lalo na ang derby. 1K ang pinto, 2K, 3K. Sa pinakababa yan, nasa 500, 600. Yan totoo. Ngayon, punong-puno ngayon ang harina sabon kakpit sa mga taong manonood. Ang laking kinikita sa pinto pa lang yan, nagbabayad ng pinto, plus sa porsyento nila kung magkano ang tayaan doon sa mga may-ari ng manok, lalo na kung big time ang naglalaro, ang laking kinikita nila sa bawat manok. Yan totoo. Kaya ang kumikita dito yung nag-business, nagtatayo ng palaruan ng manok, tinawag ko harina sabon kakpit. Pero tayo, ano lang yun, yung maglalaro lang, kung tawagin, isa lang din tayo ka-player. Hindi tayo kumikita araw-araw. Kumikita man tayo, konswertihin lang tayo sa araw na yun. Pero ang may-ari ng harina na yan sa buong kakpit yan, yan ang naglikom ng pira araw-araw. Napunta sa kanila ang mga pira sa magmamanok. Yan totoo. Sila ang nakapag-ipon ng malaki, mas lalo silang yayaman dahil dati na silang big time, kaya nakapagpatayo sila ng harina sa bungan kakpit, mas lalo na sila aasinso, yayaman dahil malaki araw-araw ang kanilang kinikita, lalong-lalo na po sa derby. Sa nakakaintindi sa derby, sa mahilig sa manok, alam nyo yan, ng pag-derby, hindi lang tayo usapang barya-barya ang kinikita sa bungan yan. Ito, dahil sa premium pa lang, milyon na ang bilang sa premium lang. Yan, totoo. Kaya nagpa-premium sila ng milyon na yan sa derby kasi milyon din ang kanilang kikitain. Business yan, negosyo yan. Kaya ulitin ko sa inyo, para sa ating kapwa mahilig mag-alagang manok, dapat tayo pupunta lang tayo sa mga palaruan ng manok kung personal, tulad ko, personal kong manok, ang personal kong pang-entry, pupunta ako, pero hindi ako araw-araw pupunta, lalong-lalo na busy ako, may trabaho ako. Tulad ngayon, maaga akong magpapakain dito sa ating mga alagang manok dahil maaga din ako mamayang, dapat maaga-aga ko pala makaakyat dahil 40 days ngayon sa misis ko, kailangan namin padasalan. Yan ang pamanhiin din na sinusunod ko sa magulang ko at saka sa magulang sa misis ko, na pag ikaw ay nawala na pagdating ng 40 days, kailangan magpadasal ka. Hanggang dito muna kayo. Sana mayroon kayong matutunan na dito sa pagmamanok. Alam nyo ba, kung marunong tayo dito, hindi mahirapan ang ating pamilya, nakakatulong ito. Pero kung
ulitin ko, kung hindi ka marunong dito, ito yung dahilan na magkaroon kayong problema ng misis mo pati yung mga anak mo. Kung sa pagmamanok mo, mapabayaan lang sila. Dapat kung magmamanok naman tayo, kailangan dapat nakakatulong sa ating pamilya. Ginawaan ko itong content video dahil ginagawa ko mismo. May napatunayan ito, may prueba na ang pag-alaga ko manok sa ating pamilya nakakatulong ito. Yan lang, maraming salamat ulit sa pulot. Tigil po kayo.